May nagsabi na government empleyado, wala daw kinalaman ang Diyos sa laws ng mundo. Meron po ang pinag-usapan natin dito, is morality, dignity, and buhay. Anong pinagsasabi nitong gobyerno na to na nakaalat sa kanyang trabaho? Kaya as bilang tao, kahit hindi ka nagtatrabaho sa gobyerno, kasi kahit office worker ka sa gobyerno, isa ka na rin leader doon. Kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang laws. Sa kanya din galing yang umiiral na laws natin. Mag-isip-isip muna bago magsabi na walang kinalaman ang Diyos sa buhay natin at sa laws sa mundo. Meron. Kaya nga, nagpaparamdam siya ngayon sa mga ginagawa nating hindi maganda at immoral at hindi patas na batas na ginagawa natin sa kapwa natin. Hindi talaga sila patas. Iniisip lang nila yung interest nila as gobyerno. Kahit baliktarin natin. Tanungin mo sila, i-explain nila kung ano yung sinasabi nilang ordinance. Hindi nila may explain. Pwede nilang sagutin, pero ito nga yung sasabi ng ordinance. Paulit-ulit lang. Further explanation, hindi nila kayang i-explain. Kaya mas maganda yung kukunin yung trabahador dyan is hindi galing sa kapit, kundi emotional, spiritual, psychological, ready. Kasi karamihan ng sila pa ang andun na nagtatrabaho. Mga police, office workers sa gobyerno, president, vice president, senators, kahit ano man yan. Sila pa ang andun para magtrabaho. Ang galing umiral yung selfish ego and pride. Sila pa ang number one na nagpapa-implement ng jealousy, envy, greed. Sila ang number one example sa mga mata ng tao na titignan ng tao para ma-motivate sila at tulungan nilang sarili nila. Paano kung sila mismo ang number one para maging bad example na gawin nila ang sarili nilang lost, na hindi nila alam pinaglalaban nila kasi sila nga mismo tanungin mo kung ano yung ordinance ni, ano yung violations mo. Hindi nila ma-explain. May mga pinagsusulat pala sila doon. Saan ko kinukuha itong sinasabi ko? Kung anong nangyayari mismo sa buhay ko, sa buhay ng iba, kung anong naririnig ko, at kung anong nangyayari sa kung anong business na ginagawa ngayon sa buhay. Hindi ibig sabihin na business is a business na nagtitinda ka, kundi kung anong business mo as tao dito sa mundo. Tapos sinabi, ay, iba po yung, yung Diyos na yan sa inaano namin na to. Sinabi ko talaga, ay, related po yung ang Diyos sa pangyayari na to. Hindi ko lang sinabi na sa laws, morality, dignity, at buhay. Hayaan mo silang gamitin naman nila yung utak nila. Sana nga may ma-realize sila Kasi promise, ikaw na mismo pinili yung status na yan, yung professions na yan, hindi mo alam yung pinaglalaman mo, hindi mo alam ang dignity, morality. Ikaw pa mismo ang number one na mag-i-implement ng kasamahan nang hindi alam ang paulit-ulit. Ikaw po mismo ang number one na masungit na ipapamukha na walang karapatan magbusis ang isang tao. Ako na nakaupo sa gobyerno na to, office worker man or politician, dapat ako ang may busis lang. Ganon sila Kaya nagsigaw-sigawan talaga kami dun. Kasi siya mismo hindi niya naintindihan yung question Oo nga, sinabi niya yung sections, in-explain niya. Hindi niya ma-explain furthermore. Pag kunwari, yung sanitary na yan, ang daming klase ng sanitary, hindi ma-explain kung ano yun. Kung kunwari ang pinag-usapan is bar, or kunwari ang pinag-usapan is food, dapat ma-explain mo yung sanitary na yan na violation. Sa bandang business na yan, sa bar, pagkain, or
dry goods. Wala nga silang nasabi nung kwan eh. Tignan mo yan sa likod, ang dumi-dumi, daming basura. Masasabi niyo yan sa mga buildings na nakaano dyan? Wala. Ay, iba po yung sanitary na sinasabi namin. Related din yun. Yun yung sanitary, kahit man pagkain yan, goods yan, di ba dapat malinis yung paligid, malinis yung paghuhugasan, malinis yung CR, malinis yung building. Kulang talaga sila ng seminar. Or kung nagpupunta sila, nakikinig ba sila? Naglilista sila? Ina-apply nila sa spiritual, moral, dignity? Or pasok dito, labas doon? Kaya sinabi ko talaga doon na, kung yan ang pinili yung professions, ba't kayo na-stress, na-depress? Parang may dagising ata doon eh. Ay, hindi po. Hindi po sa ganun. Nagmamahang-mahangan pa. Ang dami kasing kwan eh. Pwedeng sitahin na dapat i-implement nila. Pero yung walang kwenta, doon nila pinapatunayan kung gaano sila kawalang kwenta din. Na kung oo, sabi nilang lahat naman ng tao makasalanan. Pero ina-apply ba natin sa sarili natin yon? Ina-accountable ba natin? Or sinasabi lang ng bibig? Para may masabi lang. Ganun ang tao eh. Para may masabi lang. Kaya pag i-question mo sila, parang may naririndi silang pakinggan. Naririndi silang i-explain. Lalong-lalo kung narinig ng kanilang selfish ego na tamaan. Yan ang mangyayari sa gobyerno ngayon. Mahihirapan at mahihirapan sila sa mga tao ngayon. Kasi marunong na silang ipaglaban karapatan nila. Kaya kayo, ipaglaban yung karapatan nyo kung kailangan yung makisigaw doon. Kasi hindi lang sila ang tao na dapat masunod. Meron din tayong human rights as sila. Yung pinaglalaban nilang laws, galing sa law ng Diyos. Anong pinagsasabi talaga nilang na hindi related ang Diyos dito sa ano? Yan ang hirap. Panghaharas nga nila sa kapwa nila eh, nakarelate yun sa laws ng Diyos eh. Kahit ang hinahawakan nila is law ng mundo na ginawa ng tao. Kasi kahit paikot-ikutin natin uli kung saan talaga nila kinuha yung laws na yan. Sa Biblia na sinulat ng mga ancestors natin. Kung sabihin natin or sabihin nilang isa silang religious na tao, ibig sabihin, pinatunayan nilang hypocrite sila. So, gusto ko pang maraming sasabihin. Pero ito na lang. Tayong mamamayan na hindi nakaupo dyan or nag-work sa government as office or politician, simulan na nating ipaglaban yan. Kung alam mo na andyan ang Diyos sa tabi mo, walang mangyayari sa'yo. Kahit masasakit na salita ang sinabi mo sa kanila. Gising yan sa totoong nangyayari sa mundo at ginagawa din nila. Kung gusto nilang respetuhin din nila ikaw. Kasi nakalagay din doon sa ano eh. Kailangan daw respetuhin. Pero kung paano mo sabihin yung feelings mo, yung karapatan mo din na yung isipin mo na sana makinig itong empleyado na to sa gobyerno. Hindi eh. Yung gusto lang nila, sila ang dapat pakinggan. Kung sinabi nila, yun lang. Wala nang reklamo. Ipagsasabihin mo yung mali nila, at yung nakikita mong hindi maganda, na paano nila i-implement yung laws, babalik ta rin kanila, gagaslight kanila. Balik mo din sa kanila. Kasi walang mangyayari kung walang bibig na magsasalita sa mga hindi magandang ginagawa nila. Kung tama ba talaga yung proseso na ginagawa nila, kung nilalaban nilang formality. Hindi nga formal yung ginagawa nila eh. Sa business pa na ginagawa namin. Lalong-lalo kung ang tingin nila sa'yo is
mababa. Wala talaga sila sa formality. May nanalaman-laman pa sila na yan na pag sa language namin, ban you jay attorney or papuntahin niyo yung attorney para kausapin sila. Para saan? Ayusin muna nila yung trabaho nila para maniwala. Kapanipaniwala, hindi hypocrisy. Isang part ng corruption yun sa pag-uugali. Hindi lang sa pera. Yung corruption na yan, ang explanation is hindi lang pagnanakaw sa pera. Kundi, ano ba talaga ang totoong pinaglalaban mo sa dignity, morality, paano ka mag-isip, paano ka magsalita, pangit ba or maganda. Yung lahat ng pangit, yun yung corruption. Kasi madami pa lang talagang tao na hindi nakakaintindi kung ano yung corruption na yun. Ilang beses akong naka-encounter ng ganun. Di ba yung corruption lang is yung pagnanakaw ng pera? Pag-i-explain mo na, ganito kasi ang corruption, hindi lang materialistic or tungkol sa pera. Hindi sila maniniwala. At yun din ang explanation ng pagiging isang lost na tao. Hindi talaga sila maniniwala. Kasi gusto nila pagtakpan. Yung hindi magandang pag-iisip, hindi magandang pagsasalita, hindi magandang gawa, na ginagawa nila. Instead, i-accountable nila yon na ginawa nila, and magiging free ka. Napatawad ka actually. Kaya nahihirapan ka doon na makawala. Kasi wala yung accountability or repentance na sinasabi nila. Yung acceptance na isa kang hindi mabuting tao. Na isa kang lost, na sa totoo lang, kahit may law, may physical law ang mundo, isa ka sa tao na hindi mo alam ang pinaglalaban mo, hindi mo alam yung, or hindi mo alam paano i-explain. Paano mo mapapansin na hindi alam ng tao kung ano talagang dignity at morality na yan? Hindi nila ma-explain or kahit konting question or i-correct mo sila. Sinasabi nilang nilalait mo sila, sinasabi nilang, ang daming nilang sasabihin na kwan, na parang magtatanggol sa sarili nila. Pero mali na nga lang, mali. Pagtatanggol pa nilang sarili nila. Yan ang isang tawag na ang kapal ng mukha natin at nagyayabang tayo. Pagyayabang, nasasabi nila. Na lumabas na nga ang totoo. Pinaglalaban pa natin ang mali. Nasa illusion and delusion tayo. Dahil sa kanila. Meron na namang message. Kahit man hindi tayo nagtatrabaho sa gobyerno, kahit anong establishment na kilala, pagpupunta tayo doon, tapos, actually, pag sa private, mas importante pa nga sa kanila yung customer service eh. Sa gobyerno, wala yung customer service. Oo nga pala. Parang ngayon lang ako na-awaken. Doon sa part na yun. Pag sa totoong customer service, mas maganda pa ang private kaysa public. And public is related to governments. Private, magreklamo ka lang, mali ito. Bakit ganito, ganyan? Aasikasuhin ka nga ng agad-agad. Gobyerno, wait lang, ganito kasi ganyan. So, ang umiiral sa gobyerno is gaslighting at pagiging kunwari. Pagsisinungaling. At hindi pag-aasikaso sa tamang trabaho. Nagsusungit pa sila. Sila pang may ganang magalit. Kung gusto mo namang i-express yung sarili mo at sabihin yung mali din na napapansin mo. Kaya nga, ang daming nagtitiis na mananahimik na lang. Kaya nagiging lost tayo. Kaya instead makinig sila. Kaya parang mavivision talaga natin na from the next generations, parang mawawala ng gobyerno.
may part na lalaban ang tao, kahit sa dahas. Yung talagang umay na sila. So, ang war na to is hindi country by country, but tama yung sabi ng iba, na ang war talaga na third world war is tao sa gobyerno. Isa ako doon na makikipag-war. Matibay. Kasi sila talaga ang number one na dapat example ng tamang guide, lead, para umayos yung buhay ng isang tao. Pero sila yung number one na very lost. Kung ano talaga yung dignity, moral na yan. Quality, characteristic, manners, and attitude. Baka nga sa next generation, ang magiging gobyerno is private. Di ba? Kasi titignan talaga nila yung image nila, yung pangalan nila, na kahit konti, kailangan nilang iayos. Kahit i-relate mo sa business na private. Sekta, organization. Kunti lang na bahid na, kailangan nating iayos to. Kailangan nating makiusap or iayos to. Kasi maapektuhan tong business natin, organization. Mawawala tayo ng kliyente, customer. At kasangga. So, yun na lang ang nasasabi ko. Nakakaumay ang pag-usapan tungkol sa gobyerno na hindi alam ang worth ng mga tao. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Ang kapal ng mukha nilang ipamukha sa atin na hindi sa atin galing ang sinusweldo nila. Ang yabang-yabang nilang ipamukha yung selfish ego nila. Yang respect, yung formality nila. Pero, sila mismo, hindi nila kayang gawin. Sa hinahawakan nilang mga tao. Proper procedure. Wala sila nun. Proper procedure of giving letters or proper pakikipag-usap muna bago punta dito. Kapal na mukha naman nilang sabihin ko na, ipadlock daw yung building namin na wala kaming consent sa umuupa sa amin. Saan ang formality doon? Proper communication. Nakakaumay talaga pag-usapan ng gobyerno. Napaka-corrupt.